Ang bawat hayop ay may kanya-kanyang pangangailangan tulad nating mga tao upang sila ay maging malusog at mabuti ang kanilang kalagayan. Maganda ang bungad ni Tim sa umaga. Hello mga kaibigan! Ako si Tim at ito ang aming farm. At meron akong sikreto. Kaya ko makipag-usap sa mga alaga naming hayop. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara na't libutin ang aming farm. Halina't samahan niyo ako sa aking farm para makita ang aking mga kaibigan. Magandang umaga, Inang Hen. Kamusta na ang inyong mga anak? Magandang umaga, Tim! Bak! Salamat sa'yo. Mabuti ang kalagayan ng aking mga sisiyo. Pagkatapos niyang bisitahin si Inang Hen at ang kanyang mga sisiyo, pangalawa naman niyang kinamusta ay si Bibay, ang kanilang baboy. Pagkatapos namin sa manok, atin naman bisitahin ang alaga naming baboy na si Bibay. Nako, mukhang malungkot si Bibay. Bakit kaya? Tim, magandang araw sa iyo. Oy, oy. Baka naman ay may makakasama na ako sa aking kwadra. Nais ko sana makilala ang aking magiging kabiyak. Huwag ka na mag-alala, Bibay. Unting araw na lang bibilangin mo at makakasama mo na siya. Kaya huwag ka na malungkot. At ngayon napakain na natin ang alaga kong baboy, pumunta man tayo sa kwadro ng mga kabayo. Pagkatapos magpaalam kay Bibay, siya ay lumipat na sa kwadra ng mga kabayo. Ngayon at napakain na natin si Bibay, tara naman sa mga kwadro ng kabayo. At ito naman si Petron, ang alaga naming kabayo. Magandang umaga, Petron. Ito na aking paboritong kaibigan. Ganda ng umaga, no? Ako lang naman tao mong kaibigan, Petron. Huwag mo nga akong lokohin pa. O ito, agahan mo ang aking kaibigan. At ngayon napakain na natin si Petron, punta naman tayo sa mga kwadra ng mga baka. Pagkatapos niyang magpaalam kay Petron, siya naman ay lumuwas sa kung saan nakatali ang kanilang baka na si Becca. At ngayon, nandito na tayo sa kwadro ng mga baka. Pero ba't ganun? Ang tamlay ng alaga namin baka. Tara, tignan natin. Hala, mukhang matamlay si Becca. At ito naman si Becca, ang aming alagang baka. Oh, Becca, ba't ang tamlay mo? Oo. Oo nga, Tim. Pili ko may sakit ako. Naku, mukhang kailangan natin ng tulong. Tawagin natin si Uno, ang aking alagang aso. Dali-daling tumakbo si Uno papunta sa tawag ng kanyang master. Uno, bantayin mo si Becca, kukuha lang ako ng gamot. Umalik si Tim sa kubo nila para maghanap ng tamang gamot para kay Becca. Paalala mga bata, bago tayo magpainom ng mga gamot, konsultahin muna natin ang doktor ng mga hayop o mga veterinarians. Huwag kang mag-alala, Becca. Tutulungan ka ni Tim. Ito Becca, ang gamot na inirekomenda sa'yo. Maraming salamat, Tim. Napakabuti mo talagang kaibigan. Basta para sa inyo, gagawin ko ang lahat para nasa mabuti kayong kalagayan. Gintong aral. Ang bawat hayop ay may kanya-kanyang pangangailangan. Tulad din ng mga tao. Kailangan nila ito upang sila ay maging malusog at mabuti ang kanilang kalagayan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Salamat mga bata. Susunod ulit.